Magandang araw po. Welcome po sa panibagong video na muli kong ibabahagi sa inyo. Tara po, samahan nyo akong mag-pruning sa mga tanim kong ubas. Baling nung nakarang week po, August 26, nagtanggal na po ako ng mga daon sa mga ipopruning ko ngayon. Bali, ito pong mga fruiting cane niya, na-expose na po sa araw. Yung mga buds po niya malulusog, matataba. Bali, yung mga ipopruning ko po ngayon, ito pong Joy Seedless, lampas na po sa pentel pen size yung trunks niya. Ito pong Julian, mga sakto po sa pentel pen size. Ito pong Taldon, lampas na ng pentel pen size. Kanina po kasi bali yung pong tatlong ubas, naglagay na ako ng bali po itong tatlo na to, hindi ko po pruning. Nilagyan ko lang ng fertilizer, urea, tsaka complete fertilizer. Naglalagay po kasi ako ng mga fertilizer, synthetic tsaka organic. Salitan po sila kada isang linggo. Synthetic isang linggo, organic fertilizer po. Bali po sa paglalagay ko ng fertilizer, kalahati lang po nitong lata. Ito po yung lata niya. Lata. Bali po pala itong pupruning ko, bali 3rd week tsaka 4th week po ng August. Kundi August 17 po tsaka August 24, pares na Sabado. Bali po naglagay na ako sa tatlo na potassium tsaka po complete fertilizer. Ito pong tatlo na to. Kaya po ako naglagay ng potassium tsaka complete fertilizer. Kinondisyon ko na po yung halaman para po paunang fertilizer na po sa katawan niya, para po pag nag-pruning ako, may pondo na po siyang fertilizer. Yan po mga daon niyang patay, hindi ko na tinanggal kasi ipopruning ko rin. Tapos po hindi ko sinagad yung mga daon niya kasi pag po nag-pruning ako, minsan tingin lang po ako ng magandang buds niya, matatabang fruiting cane, doon ko po ipopruning. Bali po first time pa lang pong mapruning tong tatlo. Bali mag-iisang taon po ngayon September. Ito pa lang mga tanim kong ubas, bali grafted po. Grafted po sila. O tara po, samahan nyo po akong mag-pruning para agad pong matapos. Kunin ko lang po yung pinaka aking gunting. Bali po sa pruning, tulad po nito, payat yung fruiting cane niya. Dito po natin, sasagad po natin mga isang buds lang po yung ititira natin. Ito rin po dahil maganda-ganda naman yung ano niya, putol po tayo hanggang dito. Sa pagputol po pala ng mga fruiting cane niya, maganda po naka pailalim yung pinakamatulis niya. Ito po,
Ang purpose po nito, kaya po nakailalim yung matulis niya, para po kung sakaling umulan, hindi po agad papasukan ng tubig. Pag po kasi nabasa po ng tubig, direkta pong papasok sa pinakakatawan ng ubas. Yun po magiging cause ng punggus. Magkakapunggus po. Kaya po mas maganda pagka-trim po, naka-side po, nasa ilalim po yung pinakamatulis niya. Bali po itong pagpo-pruning ko, first time pa lang po nitong ma-pruning. Tignan ko po kung magbibigay ng magandang bunga itong mga ubas. Bali ito na po yung kinalabasan ng pagpo-pruning ko sa Joy Seedless, sa Julian, tsaka sa Taldon. Bali hindi ko na po binidyo kasi aabutin po ako ng oras na. Yung nga pong ibang halaman nga nadamay sa pagtitrim ko dahil nagmamadali ako. Bali yan na pong kinalabasan niya. Wala po lahat ng daon. Tapos po kung makikita po dito, sagad. Bali po nagtitira lang ako minsan isang buds pag mataba po, marami ng konti. Nung pong sinasabi kong silalim yung pinaka matulis niya, para po hindi direktang papasok yung, kung magawa po natin nakailalim, mas maganda po para po hindi papasok yung pinaka ulan, hindi po siya mababasa, hindi po pagmulan ng pungkus. Bali po pagkatapos pong ma-pruning, apply po ako uli ng complete tsaka potassium sa pinruning ko po. Tapos po spray din po tayo sa pinruning natin ng fungicide para pro protection sa pinruning natin, kasi po na sugat niyan yung halaman, kaya kailangan po natin siyang sprayan ng fungicide. Bali po ganyan, apply muna po ako ng fertilizer nya. Bali nakapag-apply na po ako ng potassium tsaka complete sa tatlo. Hindi ko na po binudyan kasi nagmamadali na ako, mauoras na ako sa pag-uwi. Tapos po nyan, ispray ko po ng fungicide. Bali kayo na po, nagtimpla na ako ng fungicide bago po ako nag-pruning. Bali spray po natin yung katawan nya para po protection. Bali po hanggang katawan nya, spray po natin. Para po pangontra sa pungkus. Bali next week po nyan magbibideo ako. Pakikita ko po kung may mga bagong tubo na sanga, bulaklak. Tapos po nun, kung pwede na pong spray ng
foliar, pampabulaklak din po. Subaybay nyo po yung susunod kong video para po makita nyo kung magandang kinalabasan po ng first time ng pruning sa mga tanim kong ubas. Bali po itong pag-spray ko na fungicide, bali 5 liters po to 5 liters. 5 liters po yan. Tapos po naglagay po ako ng isang kutsara na fungicide. Pagkatapos ko pong may sprayan po to, ididiligan ko po yung pinaka katawan niya. Yung po nilagyan ko ng fertilizer kasi po nasaktan yung mga laman, kaya po ni-sprayan ng fungicide. Bali po next video ko, subaybay nyo po, samahan nyo po akong tignan kung naging maganda po yung pagpupruning ko sa mga ubas, kung bibigyan ako ng bunga o hintayin pa sa susunod na buwan o taon. Sasabay ko na pong spray ng fungicide yung mga ibang halaman. Didiligan ko po ng bagya itong pinakapuno niya para po yung lagay nating fertilizer matunaw. Bali po sa Monday ko lang yan tatanggalin itong mga daon na pinruning ko kasi linggo bukas walang pasok. Sa susunod pong video, bali samahan nyo po kung tingnan kung ano pong kalalabasan ng ating pagpupruning sa mga halaman ko. Bungkalin lang po natin ng konti para matakpan yung pinaka mga abono niya. Pagtatanim po ng mga halaman, minsan po talaga nangangailangan din ng oras, pag-aalaga. Hindi lang po natatapos sa pagtatanim natin ng mga halaman. Kailangan din ng pataba, didiligan. Pasensya na po kung makalat, hindi ko na matatanggal yung mga pinagpruningan ko. Bali Monday ko na tatanggalin. Bali po, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video po. God bless po at ingat po tayo lagi.